Kaugnay ng pagtaas ng public satisfaction rating ni Pangulong Aquino, makakausap po natin live via phone patch si Secretary Sunny Coloma, ang Chief ng Presidential Communication Operations Office. Magandang hapon po, Secretary Coloma. Si Kirby po ito. Magandang hapon naman sa Kirby at lahat ng ating mga tagapanood. Secretary, tanong ko na po kagad, saan po ikinokondak at ano po yung period po na sakop po ng pinakahuling SWS survey sa inyo pong pagkakaalam? Ang aking natunghayan kanina sa balita ng isang broadsheet, no, yung Business World, ay nationwide ito. No? Ito yung regular survey nila for the third quarter at idinaos yung interview noong August 24 to August 27. Opo. Secretary, ano po yung mga pamantayan sa mga tanong po sa mga respondents para po dito sa ganitong klaseng survey po? Pareho naman yan, no? Doon sa mga datihang survey na nila that they have been conducting since the time of President Corazon Aquino, no? More than 25 years ago. Ang pinaka-headline question lang naman nila ay, are you satisfied with the performance of President Benigno S. Aquino III? No? So, ang answer lang dyan ay satisfied or not satisfied. Pagkatapos ay kinukuha nila yung difference ng satisfied at nung not satisfied at yun yung tinatawag nilang net satisfaction rating. Opo. Sir, ano po kaya yung kahulugan? Bakit po tumaas yung public satisfaction rating ni Pangulong Aquino? At ano po yung kahulugan nito para po sa taong bayan? Sa akin po palagay, malaking bagay, no, yung high visibility po, no, na nakita ang ating Pangulo in the forefront noong pong relief and rescue operations noong panahon po ng habagat, starting noong August 7 and halos isang linggo ang nakaraan doon. No? Nakita siya na hands-on yung kanyang pamumuno sa National Disaster Risk Reduction and Management Council at pinuntahan po niya mismo, no? Yung mga apektadong areas tulad ng Muntinlupa, Quezon City, Caloocan, Valenzuela, Bulacan, Pampanga, Bataan. At hanggang araw po ng linggo ay patuloy po yung kanyang pagsubaybay sa sitwasyon. Kaya nakita po ng ating mga mamamayan na napakataas po ng prioridad na binibigay ng ating Pangulo sa kapakanan ng ating mga kababayan. At nung sumunod naman po, pag idinaraos yung interviews, August 24 to 27, yan naman po yung nag-coincide dun sa state funeral para kay Secretary Jessie Robredo. At nakita rin ng ating mga mamamayan yung pagmamalasakit, no, ng ating Pangulo sa isang miyembro ng kanyang gabinete, yung pong solidarity ng buong gabinete na nangasiwa, no, dun po sa public viewing at kinakita yung pagkakaisa nila sa likuran ng ating Pangulo. At sa akin palagay, ito ay nagpakita overall, no, ng napakagandang imahe ng administrasyon na ito na nga yung bunga ng mahigit sa 2 taong reforma at pagtatatag ng matuwid na daan. No? Nabago na po yung pananaw ng mga mamamayan mula doon sa dating kawalan ng pag-asa doon sa mataas na pagtingin, no, at pagkanga sa kanilang pamahalaan sa pamumuno ng ating Pangulo. Apo, paano po may uugnay, Secretary, ang latest SWS survey report na ito para po sa pagpapatupad pa po ng programa ng pamahalaan at sa mga pinaplano pa pong programa? Ang may tuturing nating baluarte, no, or stronghold ng Pangulo sa pagkalat ng malawakang suporta ay yung pong Class D at Class E. Sapagkat ito po ang pinakamalaking bahagda ng ating populasyon. 67% ay nandoon sa Class D at 23% sa Class E. No, ito po yung pinakamahihirap at kapuspalat ng ating mga mamamayan na nitong nakaraang 2 taon na mahigit ay pinagtunan talaga ng pinakamataas na prioridad sa pamagitan ng mga programa katulad ng Pantawid Pamilya Pilipino, yung Conditional Cash Transfer, yung pong kalusugang pangkalahatan ng Department of Health na nagpakalagana po, no, doon sa PhilHealth coverage at yung pong pagpapatatag ng ating sistema sa edukasyon para po mabigyan ng pantay-pantay na pagkakataon ng lahat ng Pilipino. Talagay ko po, nakita ng mga mamayang Pilipino na sa ilalim ng administrasyon ng ating Pangulo, sila po ay hindi lamang may pag-asa. Talaga pong malinaw yung landas na tutunguhin nila
yung pag-asenso po ng kanilang kabuhayan. Apo, panghuli na lang po, Secretary Coloma, ano po yung maibibigay niyo pong mensahe sa mga taong bayan na patuloy pong naniniwala sa galing at patuloy pong pagtahak sa tuwid na landas ni Pangulong Aquino? Doon nga po kasi sa pag-survey no, ng SWS, meron pa pong 10% na hindi satisfied. Malaki din pong bilang ito, hindi naman po natin dinidisregard sapagkat ito po ang magtuturo sa atin ng daan kung paano pa may improve, no? Kung paano pa patatagin no? Yung mga reforma. No? Kasi na po, ang kailangan gawin natin sa mga susunod na taon ay palakasin pa yung ating mga democratic institutions. No? Nariyan din po yung pangailangan pa rin na lumikha ng mas maraming hanap buhay para magkaroon ng pagkakataon ng ating mga kababayan at hindi na dapat na ang choice lang nila ay yung maging OFW. At higit sa lahat po, nariyan yung kahalagahan ng mga reforma sa sistema ng katarungan no, sa judikatura sapagkat ito rin po isa sa 4 na pinaka-prioridad na programa ng ating Pangulo. Kaya mas matatag at mas kapaki-pakinabang ng mga reforma. Yan po ang pagtutunan ng pansin ng ating Pangulo at ng kanyang administrasyon. Alright po, well said po. Maraming salamat po sa panahon po ninyo, si PCOO Secretary Sunny Coloma. Maraming salamat din, Kirby.